Mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan na manood at makinig ng video, mga mensahe ng mahal na hari, ang mensahero ng silangan, na siya ang nagdala ng covenant sa Philadelphia Assembly. Kayo po ay nais namin ibahagi ito sa inyo. Masayang pagbati mga Oferians. Kung napapansin nyo, gumawa kami ng bagong playlist at pinamagatang The Matrix kung saan natin ilalagay ang mga videos para sa mga time-sensitive events ng prophecies. Ikinagagalak naming dugtungan ang nakaraang video kung saan pinatunayan namin ang mga sumusunod. Number 1, walang rapture na magaganap. Number 2, walang aakyat sa langit upang magpahayahay sa loob ng 1,000 years. Number 3, ang ambisyong akyatin ang langit na trono ng Ama ay isang Luciferian doctrine. Balikan nyo na lang ang video kung hindi pa napapanood. Sa mga new subscribers, lagi naming ipinapayo na panoorin nyo ang The Guide para alam nyo ang tamang sunod-sunod ng panunuorin. Binasa namin ang mga posted comments sa nakaraang video at natawag ang aming pansin sa isang very specific na tanong, kailan daw ba mangyayari ang Great Tribulation para makauwi sila dito sa Pilipinas? Una sa lahat, wala pong ibinigay na specific year sa Biblia, ngunit may mga ibinigay na palatandaan ang Mesaya sa Matthew at ito ang pinag-combine natin sa sinulat ni Prophet Joel at Book of Revelation. I-present namin dito bilang tugon sa katanungan. Tawagin nating signal ang bawat yugto. Ito ang signal number 1, localized tribulations. Matthew chapter 24 verse 8 hanggang 9. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated by all nations for my name's sake. Kasusuklaman kayo dahil sa aking pangalan. Nangyayari na po ito sa oras na magsimula kang tumangkilik sa tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya. Sino ang mauunang mag-persecute sa iyo? Family at mga kaibigan mo. Sa national level, religious groups. Lahat ay dahil sa pangalan ng Aba Yahweh at Mesaya Yahawashai. Sa verse 10, same chapter, and then shall many lose faith, and shall betray one another, and shall hate one another. Marami ang mawawala ng pananampalataya at kasusuklaman ang isa't isa. Ito ang dapat bantayan ng kawan. Posibleng ang inaakala mong kapatid sa pananampalataya ang mag-betray sa iyo. Nasusulat, mangyayari at nagsisimula na. Verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Marami ang maglalabasang mga bulaang propeta para labanan ang katotohanan. Very true. Kitang-kita nyo ang mga false prophets. Noong lumabas ang OHC at naging popular, biglang nagbago ang mga ina-upload. Biglang gumaya. Nag-ala propeta na. Yan ang nakapaloob sa signal number 1. Dumako tayo sa signal number 2. Matthew chapter 24, verse 15 to 18, King James Version. When you therefore shall see the abomination of desolation
spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Kapag nakita nyo ang abomination of desolation na naitayo na sa holy place or holy land, lumipad na kayo pauwi. Mula mismo sa nasusulat na salita ng Misaya, ang pagkakatayo ng third temple ang pinakatugatog or culmination of blasphemy na gagawin ng mga Gentiles. Luke chapter 21 verse 24, Jerusalem shall be trampled of the Gentiles. Dito mag-aalimpuyo sa galit ang Ama. Ito ang switch ng Armageddon na sinasabi sa Revelation at inihula din ni Prophet Joel sa chapter 3, Book of Joel. Ituloy natin ang salita ng Messiah, Matthew 24, verse 16 to 18. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house, neither let him which is in the field return back to take his clothes. Pakinggan nyo ang magnitude or impact ng instruction ng Messiah para sa mga nasa Judea. Kapag naitayo na ang temple, lumipad na kayo bago pa man ganapin ang inauguration na tatampukan ng pagsusunog ng red heifer. Klarado ang salita ng Messiah. Ang nasa terrace sa bubong ng bahay, pagbaba ng bahay, tumakbo na papuntang mountains. Ang nasa field, huwag nang uwi ng bahay, tumakbo na, run to the mountains. In short, iwanan nyo agad ang mga worldly concerns. Anytime na matapos ang pagtatayo ng temple, papasok ang kasunod na signal, and by this time, cut off ang transportation. Signal number 3, take over. Joel chapter 3 verse 9. Proclaim this among the nations. Prepare for war. Rouse the warriors. Let all the fighting men draw near and attack. Inilarawan ng Misaya ang kahihinatnan kapag nangyari. Matthew chapter 24 verse 2. And Yahushua said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Sa loob ng maikling oras, ito ang kalalabasan ng Jerusalem. Walang bato na mananatili sa ibabaw ng kapwa bato. Ang tanging makakapagdulot ng ganyang resulta ay ang mga kwitis, superlolo, bawang, at plapla na ipapaulan ng mga Shemites sa mga Gentiles. Alam nyo na kung ano ang tinutukoy natin dyan. Tumutugma ang nasusulat sa Joel chapter 3 at Revelation chapter 16 verse 12. Lulusob ang kings of the east. Didilim ang araw, buwan, at mga bituin dahil sa kapal ng usok. Right now, habang pinapanood nyo ang video na ito, patuloy ang paghahanda ng mga Shemites. Ito na ang Great Tribulation na walang kapantay. Ngayon, kung inaakala ninyong Judea lang ang apektado, nagkakamali po kayo. Tandaan nyo na habang nagbabatuhan ang mga bansa ng mga kwitis, wala pong flights. Ito ang tinatawag nating Armageddon. Global scale po yan. Sa panahon ding ito, pababagsakin ng mga Shemites ang modern Babylon. Makakauwi pa ba kayo kapag inabutan? Hindi na po. Ito ang masayang balita. Sa panahong ito, kasama ng mga Shemites, si King Yahushua tulad ng nangyari noon sa panahon ni Joshua. Matatagpuan sa Joshua chapter 5. Matapos lumabas ang mga Israelites sa Egypt, pinangunahan ni Joshua ang pagdemoli sa Jericho. Bumaba ang captain of the heavenly army at tumulong sa kanila. Mauulit ang pangyayari. Ngayon, saan man kayo abutan ng signal number 3, tandaan nyo, mapuputol ang communication and transportation.
Sundan niyong maigi ang mga itinuro naming pagsamba at pagdarasal dahil yan ang magiging identity upang makilala kayo ng mga spiritual brothers ng Philadelphia Assembly. Makikilala niyo sila dahil nakatuwad din at face down sa lupa kapag nagdarasal. Kailanman, hindi yan gawain ng mga Gentiles. Hindi man 100% eksaktong pareho ang paniniwala, pero huwag niyong kalimutan at kailangan na rin nilang malaman na silang sumasamba kay Allah, ang isa sa 7 assemblies ng Misaya. Ang Allah ay pinaiksing variation lamang ng Alahayam or Elohim sa modern Hebrew. Ang pagsusunog naman ng handog at pagtawag sa tunay na pangalan ng Ama at ng Misaya ay isang very unique na katangian ng Philadelphia Assembly. Yan lang ang natatanging paraan upang makilala nyo ang isa't isa saan man kayo abutan ng signal number 3. Ang pagsamba sa araw ng Sabath at mga kapiestahan ay malamang hindi na natin magagawa ng tama. Bakit? Kasi matatakpan ang buwan na ating basehan ng reckoning. Signal number 4, Millennium, 1,000 years of transition. Ang Armageddon ay matatapos sa pagkakadakip kay Satanas na igagapos or ikukulong sa bottomless pit. Dito huhupa ang pagbabatuhan ng mga bansa ng Kwitis, Superlolo, Bawang at Plapla. Mawawala ng kapangyarihan ang modern Babylon. Dahil sa pagkakadakip kay Satanas, tatahimik ang mga bansa. Ang pagkakaabalahan nila ngayon ay ang pag-recover dahil sa palitan ng mga Kwitis at Superlolo. Things like that. Everything will be in chaos. Sa panahong ito, iikot si King Yahawashai kasama ang heavenly armies. Pupuntahan ang bawat bansa, east, west, north, and south. Masasaksihan ito. Bawat bansa, buong mundo, makikita ng lahat ng tao ang kanyang paglapag mula sa mga ulap. Parang eroplano lang na approaching sa mga airport. Ang kaibahan, hindi niya kailangan ang airport at runway. Ano ang purpose ni King Yahawashai sa pag-ikot niya buong mundo kasama ang heavenly armies? Kukunin niya ang mga pinili, yung mga may tatak ng kanyang pangalan at pangalan ng Ama sa kanilang mga noo. Ito yung mga nagpasakop sa covenant na ibinigay kay Moses. Walang ibang grupo na ipinaglalaban ang pangalan ng Ama at ng Mesaya, pati ang covenant o Syrian heritage followers lamang. Sa pag-ikot ng King of Kings, kasama ang mga angheles, tutunog ang trompeta. Maririnig ng mga pinili hanggang sa kasuluk-sulukan ng wilderness. By the time, expectedly, may mga followers na hindi na makalakad. Pinapasa na lang ng mga kasama. Ang iba ay may mga sakit. Pero sa oras na marinig nyo ang trompeta, yan ang trumpet of victory. Mapapasigaw kayo ng Hallelujah, Babylon is fallen. Aawitin nyo ang awit ni Moses. Hindi nyo man alam ang kanta na yan ngayon, pero malalaman nyo kapag iniangat na ng Holy Spirit ang inyong mga diwa sa mas mataas na level. Ang kantang yon ay parang old favorite song. Imagine the feelings pagkatapos ng ilang taon na sobrang hirap at kapighatian. Ito na ang heavenly rescuers na susundo sa inyo. Kukunin ng mga anghel ang mga pinili. Only the chosen ones. Matthew chapter 24 verse 41. 2 women shall be grinding at the mill. The one shall be taken and the other left. Ang mga pinili na hindi nag-survive or namatay ay muling bubuhayin at kasabay ng mga inabutang buhay, mapapalitan ng incorruptible flesh na hindi na maigugupo ng kamatayan.
Ito ang tinatawag na first resurrection sa Book of Revelation. Matapos sunduin ng mga anghel ang mga pinili, saan sila dadalhin? Sa langit ba? No. Here is the truth. Signal number 5, the new government. Revelation chapter 14, verse 1 to 4. Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. These are those who did not defile themselves with women, for they remained virgins. They follow the Lamb wherever he goes. Maliwanag, ang mga pinili na may tatak ng pangalan ng Ama at ng Mesaya ay dadalhin sa Mount Zion. Doon kami iipunin ng Mesaya, hindi po sa langit. Kaway-kaway dyan sa mga akyat langit. Yung isa, gagamit pa ng fake Sabbath na tatak daw nila sa noo. Kawawa naman. Yes, totoo, nakakaawa po kayo. Tapos kung makakomment, kami pa talaga ang tuturuan. Ngayon, marahil nais nyong magtanong, 144,000 lang ba ang maliligtas? Hindi po ganun. The truth is, kasing dami din ng buhangin sa dalampasigan. Ngunit, hindi pa sila bubuhayin sa first resurrection. Revelation chapter 20 verse 4 hanggang 5. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Yahushua and because of the word of Elohim. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or on their hands. They came to life and reigned with Yahushua 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of Elohim and will reign with Yahushua for 1,000 years. Ang bubuhayin lamang sa first resurrection ay ang mga gagawing priests and judges na mag-reign kasabay ni King Yahushua sa loob ng 1,000 years. Ang mga natirang patay, banal man o makasalanan, ay maghihintay sa katapusan ng 1,000 years. Kumbaga, mga key persons muna ang uunahin para sa pag-establish ng new messianic government. Anong klaseng government ang ipapatupad ni King Yahushua? Revelations chapter 19 verse 15. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. Maliwanag, autocratic government, kamay na bakal, hindi po democratic. Sa panahong ito, mabubuo ang tribes ni Jacob. Ihahatid sila ng mga bansa sa Palestine alinsunod sa utos ni King Yahushua. Ito ang restoration of the fortune of Judah and of course ni Jacob ayon sa Joel chapter 3. Signal number 6, judgment of Satan. Pagkatapos ng 1,000 years, muling pakakawalan si Satanas at muli niyang tatangkain na linlangin ang mga bansa at muling agawin ang Holy City. Revelation chapter 20 verse 7 to verse 10. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore.
They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of Elohim's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Iipunin ni Satanas ang mga bansa sa pangunguna ni Gog and Magog. Muli nilang ipaglalaban ang freedom ng mga bansa dahil ang government ni King Yahawashai sa mundo ay autocratic. Pangungunahan ni Gog and Magog ang campaign for independence to liberate humanity and uphold human rights kuno. Maraming bansa ang muling maguguyo. Sasalikupan nila ang Holy City, the seat of government ni King Yahawashai. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Pauulanan sila ng ultimatum na tutunaw sa kanila. Si Satanas at ang kanyang propeta ay parurusahan sa burning sulfur forever. Signal number 7, second resurrection and final judgment. Revelation chapter 20, verse 11. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. Ipinakita ang puting trono at ang nakaupo doon ay isang napakamakapangyarihan, kaya inilarawan na kahit ang lupa at langit ay umiwas sa kanyang presence. Verse 12, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. At nakita ko ang mga namatay na humarap sa trono, at ang mga libro ay binuksan. At isa pang libro ang binuksan, the book of life. At ang mga patay ay nilitis or sinentensyahan ayon sa kanilang mga gawa na nakarecord sa mga libro. Kung may paglilitis at judgment na gagawin sa sangkatauhan, ibig sabihin may law na gagamitin. Dahil kung walang law na pagbabasihan, walang gaganaping paglilitis at judgment. Patunayan ko na may law na gagamitin sa final judgment kahit lumipas man ang langit at mundo. Matthew chapter 5 verse 18. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Ayan malinaw na nasusulat. Lumipas man ang langit at lupa, ni isang guhit o tuldok sa law ay walang mawawala. Binding. At ngayon, sa huling panahon, yan ang gagamitin upang sentensyahan ang mga namatay. Verse 13, the sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Klarado, ang mga tao ay huhusgahan, sisintensyahan ayon sa kanilang mga gawa. Kumusta mga Paulinian, mga Pablo followers? Nasaan na ang turo ninyo na saved by grace and faith alone ang magliligtas? Harapin nyo ang katotohanan. Lilitisin kayo according to the law. Mga pastor, nakakatulog pa ba kayo ng mahimbing gayong alam nyong marami kayong naipahamak? Sinabihan na namin kayo, si Pablo ay isang Pariseo. Siya ay apostol ng mga hintil. Hindi po tayo hintil. Bakit sunod kayo ng sunod kay Pablo? Verse 14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death.
anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Ang mga taong wala sa book of life ang mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, yung mga nasa book of life ay maliligtas. Common sense. May masayang balita kami para sa mga mapupunta sa dagat-dagatang apoy. May kamatayan po sila. Meron din kaming masayang balita para sa mga bulaang propeta, pastor, tagapagturo. Meron din po kayong everlasting life. Yun nga lang, sa kumukulong asupre. Signal number 8. Pagkatapos ng final judgment, papasok tayo sa era of eternity. Ito na yung new heaven and new earth. Back to Eden. Ang katapusan ng mundo ay nasa simula. Revelation chapter 21, verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Dalawang major event ang magaganap dito. Una, ibababa ang New Jerusalem. Verse 2, I saw the holy city, the New Jerusalem, coming down out of heaven from Elohim, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Pangalawa, ilalabas ang tree of life. Revelation chapter 22, verse 1 to 2. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of Elohim and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On its side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree are for the healing of the nations. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog kasing linaw ng kristal na umaagos mula sa trono ng Elohim at ng Kordero pababa sa gitna ng kalsada ng great city. Sa bawat gilid ng ilog nakatayo ang tree of life na mamumunga ng 12 uri ng bunga. Ang dahon nito ay kagalingan ng mga bansa. Ang eternal life na hindi nakamit ni na Adam and Eve noon dahil sa kanilang pagkakamali ay makakamit natin dahil muling ibibigay ang tree of life. Ang katapusan ng panahon ang magbabalik sa atin sa simula, panahon ni na Adam and Eve. Maligayang pagbabalik sa Eden. Welcome back to Eden and to eternity. Para sa inyong mga nakakulong pa rin sa mga Babylonian religions, nasa inyo na lang talaga kung patuloy kayong magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan, at magmamaang-maangan. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong mga patuloy na nagsusubaybay at sumusuporta sa Oferian Heritage Conservatory Channel. Sa mga nagre-request nga pala ng baptism, pakihintay lamang po ng saglit na panahon at yan ay inaayos na po ng ating mga volunteers. Para sa mga new subscribers, welcome to the channel. At para sa lahat, be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway may mga katanungan kayong nasagot na nabigyang linaw. Kung gusto nyo pa po manood ay pakiclick na lang ng link at paki-like and share na rin po. Maraming salamat.